Mga bro, balita muna tayo. Nung dumalaw si South Korean President last week, umaasa tayo na mapupondohan na sana ang Buoy Base Tender Project na matagal nang stranded. Pero bad news, hindi pa rin siya kasama sa mga projects na nabigyan ng pondo. Sayang, pero ganun talaga, minsan hindi lahat ng plano natutupad agad. Pero wag mawalan ng pag-asa mga bro. Kasi ang PCG's letter OPV requirement ay tila may deal na pwedeng mabuo. Kung more OPVs ang ipapatayo para sa PCG, malaking tulong ito sa pagprotekta ng ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Imagine kung magkakaroon tayo ng dagdag na OPVs tulad ng Magbanoa class, plus ilan pang HDP 2200, panglaki ng boost sa capability natin. Ibang level talaga kapag nadagdagan ng ganitong kalaking barko ang PCG. Dagdag pa dyan, kung makakadagdag tayo ng 140 meters OPVs, huge na advantage to, mga bro. Kahit paano, magiging counterweight ito laban sa Chinese Persian Guards, monster vessels. Siyempre, hindi tayo papatalo basta-basta, lalo na kung madaragdagan ang ating presence sa WPS. Size matters, pero ang determination ng mga tropa natin ang magdadala sa laban na to. At kahit pa yung mga smaller patrol boats, welcome na welcome pa rin yan. Mas malaki pa rin sila kaysa sa Parola class, at mas maraming assets, mas mabuti. Laging panalo pag dumarami ang pwersa natin sa WPS. Hindi lang symbolic pero tactical din, kasi mas magiging agile at responsive ang mga patrols natin. Kaya thumbs up tayo kung matutuloy ang deal na to. PCG will be better equipped, better armed, and better prepared. Dagdag kaalaman, dagdag proteksyon. Magiging malaking pagbabago ito para sa Philippine Coast Guard mga bro. Mas maraming assets, mas malaking bentahe pagdating sa maritime security.